ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang hirap na buhay ay isang topic na marami sa atin ang nakaka-relate. Ang buhay ay isang walang katapusang pakikibakalaban sa kahirapan at may kapagsubok na patuloy na sumusubok sa ating katatagan. Ikaw, ano ang kaya mong gawin para malabanan ang hirap na buhay? Dear Kyla Love Story, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Kyla Love Story. Ang inyong programa ay ang kasama ko sa pang-ara-ara. Tuwing nangluluto, naglalaba, naglilinis at kahit sa magsimpleng gawain ay kasangga ko po ang Kyla Love Story. Kaya ako po ay napagdesisyunan na magsulat ng liham sa inyo. Talangan nakata-relate po kasi ako sa makuwento ng buhay na napapakinggan ko sa inyong programa. Ako na pala si Olip Modest. Pagdating naman po sa sarili ko, hindi po sa pangamayabang, pero madalas pong sinsasabi ng iba na hindi rahalata sa akin itsura na mahirap ako. Ayon sa kanila, matangkad ako, maganda raw ako, at maamong aking muka. Pero ang hindi nila alam, ipingganat at lumaki po ako sa isang maliit at mabulong barangay sa Tondo. Naranasan ko po ang buhay na kadalasan na ipapan lang ang kinakain namin, sada pa lang makataway sa pang-araw-araw. Ang pabay po ay isa ring hanap buhay ng ating mga ulan. Ako po ang panganay sa aming makakapatid. At dahil sa hirap ng buhay, hindi po ako nakapatapos na high school. Marami po kung naranasan sa buhay na hindi ko namang ginusto. At hanggang ngayon, naisip ko pa rin minsan na fair ng ang buhay. Kasi may mikao na ipimiyang fair na foy ng ang buhay. Samantalang kami ay salat na salat sa buhay. Salat na salat sa lahat ng bagay sa mundo. Habang lumalaki po ako, aminin ko po na puno po ng inggit. Tuwing nakikita ko mga kaedad ko na masaya at walang alalahanin. Habang ako naman ay lumaragit ng kung ano-ano para lamang makaraos. Isa po sa maragit ko ay ang pagkikipagunahan sa pahahanap ng pagpag sa madaling ara. Nitraw! Pati na rin ang pangipon ng plastik at bote. At patanggap ng malabada. Lahat po ng ito ay para lamang makaramdam ng kahit kaunting ginhawa sa buhay. Kaya po sobrang naawa ko sa makapatid ko. Parang nagiging tulad ko na rin sila. Nang nalataw para lamang makatawid, minsan po ay naisip ko kung ano ba ang kasalanan namanin. At bakit namin kailangan maranasan ang ganitong klasan ng buhay. Pero kahit na ganoon, hindi po ako tupikil sa paharap sa mihamon ng buhay. Hindi po sumagi sa isipan ko na mahanap na regular na trabaho. Dahil wala po akong sapat na edukasyon at hindi ko rin po kasi natamta ng tiwala sa sarili. Pero nagbago po ang lahat ng kinausap ako ng aming kapitbahay. Natatrabaho po siya sa isang restaurant. Sinabi po niya na nahahanap sila ng may waitress at gusto niya raw akong tulungan. Doon po ako nakaroon ng lakas ng loob na subukan at sa kabutihang palad, natanggap po ako bilang isang waitress. Ngunit habang natatrabaho po ako doon, mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng hustisya. Bakit kahit na anong sipag at overtime ko, frustrated ay parang hindi ko pa rin nararamdaman na umaangat ang buhay ko. Kaya naggababay na ipapapasalamat ko na lamang po ay ang wala akong anak. Sa mi panahong iyon naisip ko po na kung sakaling makaasawa po balang araw. Gusto po na lamang po na may kaya sa buhay ang makakasama po. Kasi sa dami ng pinadanan ko, piramdam ko ay deserve ko na rin ang mabigyan ng maranya at magandang buhay. Pero nagbago po ang lahat nang unti-unti akong kinausap ng aming restaurant manager na si Miguel. Alam ko po na hindi ganong kayaman si Miguel. Pero sa may oras na nakakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ang pakiramdam ko po ay parang nawawala ang lahat ng bigat sa buhay ko. Pero ni minsan po ay hindi ako nalihim kay Miguel. Sinabi ko sa kanyang kagustuhan ko na makabingwit ng mas mayamang lalaki para makangat sa buhay. Pero hindi ito naging sapat para tigilan niya po sa kanyang pagbabakyut nang sinabi po sa akin ni Miguel na gusto niya pong ligawan. Sobrang saya ko po pero nalilito din po ako kasi aminin ko po na mahal ko siya.
Kung 50-50 na ako nakagustuhan ko na umangat sa buhay, kahit la love story. Nood sa sandaling iyon nagsimula akong matanong sa sarili ko. Sa loob ng maraming taon nakahanap ba talaga ako ng mas magandang buhay? O tupatakbo lamang ako palayo sa kahirapan na ating kinalakihan? Sa tuwing kasama ko si Miguel hindi ko nararamdaman ang bigat na kahirapan. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan. At doon ko naisip na marahil ang tunay na marangyang buhay ay hindi nasusukat sa pera. O sa dami na ari-arian, marahil ang tunay na magandang buhay ay ang magkaroon ng tao handang samahan ka. Sa lahat na hirap at ginhawa ng buhay. Kaya ngayong kay Love Story, nais ko pong itanong sa inyo. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po ang pipiliin niyo? Ang malaging tunay ninyong mahal kahit hindi siya mayaman? O ang malaging makapabibigay sa inyo ng maranyang buhay kahit hindi ninyo siya tunay na mahal? Okay guys, 4 minutes na lang at magsasara na tayo. Linisin nyo na ang mga kailangan linisin para makauwi na tayo. Olivia, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Oo naman sir, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Sinabi ko na naman sa'yo na tigil-tigilan mo nang kakatawag sa akin ng sir. Miguel na lang. Pero boss kita eh. Nakakailang naman kung Miguel ang itatawag ko sa'yo dito, 'di ba? Baka mamaya sabihin pa ng iba nating kasama dito na pinapaboran mo ko. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw bahala. Pero Olivia, may itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yon? Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Olivia, 8 months na ako nanliligaw sa'yo. Ano? Nililigawan mo pala ako? Hindi sa nanunumbat ako pero palagi kitang niyayaya na sabayan ako mag-lunch. Tapos paminsan-minsan sabay pa tayong nagko-commute pa uwi. Tapos nililibre rin kita. Sandali lang. Nililigawan mo pala ako sa lagay na yan? Paano ba dapat? Sir, Miguel, aaminin ko na magaan ang loob ko sa'yo. Hindi ko naalala ang mga problema ko tuwing kinakausap mo ko at mas nagaganahan ako magtrabaho dahil sa'yo. Pero hindi na naman sikreto sa'yo yung priority ko sa buhay, diba? Alin dun? Yung makapangasawa ka ng mayamang lalaki? Olivia naman, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Madali lang para sa'yong sabihin yan kasi hindi mo naman naranasan yung nararanasan ko eh. Sawang-sawa na ako sa buhay ng isang kahig, isang tuka. Yung tipong kahit anong kayod ko, hindi pa rin ako umaasenso. Wala rin naman ako magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos karamihan pa ng trabaho dito sa Pilipinas, naghahanap ng college graduate o di kaya college level. Sobrang swerte ko na lang talaga at nakapasok pa ako dito sa restaurant. Hindi naman mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay eh. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, pareho nating pagsisikapan ang mga gusto nating makamit sa buhay. Sasamahan at dadamayan kita sa hirap at ginhawa. Yun na nga eh, ayoko na ng hirap. Kota na ako dyan. Olivia, pinapangako ko sa'yo na hinding-hindi mo pagsisisihan kung sasagutin mo lang ako. Hayaan mo naman na ipakita ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, ikaw ang kulit mo rin, no? Sa totoo lang, napakalaking achievement para sa akin tong ginagawa ko ngayon. Hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo ng diretsahan ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Pero teka lang, ang hindi ko lang talaga kasi mag-get sa'yo, kung paano mo ko nakukuhang ligawan, alam mo naman na napaka-ambitious ako at yung kagustuhan ko na makakuha ng lalaki na ibibigay sa akin lahat-lahat, diba? Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat? Hindi nga ako kasing yaman ng mga lalaking matagal mo nang inaasam. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo. At yun ay ang iparamdam sa iyo araw-araw na mahal kita. Di ko na nga lang alam kung manhid ka o nagtatanga-tangahan ka lang. Tanga na kung tanga, pero wala eh. Talagang nahulog na ang loob ko sa'yo. At ganun rin naman ako sa'yo sa totoo lang. Siguro kung iba lang ang estado ko sa buhay, matagal na kitang sinagot eh. Pero wala eh. Yung makabingwit ng mayamang lalaki na lang talaga ang pag-asa ko para makabangon sa buhay na to. Olivia, makinig ka. Hindi mo kailangan ng mayamang lalaki para makamit mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang kailangan mo
ay isang lalaki na handa kang ipaglaban at mamahalin ka ng tunay sa kahit anong pagsubok ng buhay. At handa akong ipakita sa'yo na ako ang lalaking yun. Ano ka ba? Mahal ang bilihin ngayon. Yung pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan nagagamit para pambayad ng 1 kilong bigas at 2 tray ng itlog. Ikaw talaga? O sige, ganito na lang. Hindi na muna kita pipilitin para sagutin mo ako. Pero ang gusto ko lang hingin sa'yo ay sana hayaan mo ako na ligawan kita ng maayos. Para at least makita at ma-realize mo man lang kung gaano kita kamahal. Kulit mo talaga. Sige nga, paano kung mag-1 taon mo na akong nililigawan at hindi pa rin kita sinasagot? Okay lang, take your time. Ang mahalaga lang naman sa akin ay yung payagan mo ko na ligawan kita. Napaka-confident mo naman yata. Paano ka nakakasiguro na sasagutin kita? Hindi ka ba natatakot na baka masayang lang yung oras at pagod mo? Hindi. Kasi nagbabakasakali ako na kapag nakita mo na kung gaano ka kahalaga sa akin, baka magbago ng isip mo at mawala na yung kagustuhan mo na makabingwit ng mayamang lalaki. Kaya, sige na. Please? Ang kulit mo naman. Oo na. Ha? Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Olivia. Promise, hinding-hindi mo pagsisisihan to. Sobrang kulit ni Miguel noong araw na yon kay Love Story. Ewan ko ba sa kanya? Harap-harapan ko na nga sinabi sa kanya na gusto kong mag-asawa ng mayamang lalaki. Pero hindi pa rin niya ako tinandanan. Siguro ay nagbabaka sakali siya na habang nililigawan niya ako ay magbabago ang isip ko at hindi siya nagkamali. Kasi pagkatapos ng 6 months na panliligaw ay sinagot ko na siya. Ewan ko ba, parang iba talaga ang damdamin kapag puso na ang usapan. Kasi palaging kinokontra ng puso ang mga plano ng utak mo. Pero kahit na ganoon, hey Love Story, hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko na sagutin si Miguel. Kasi tinupad niya lahat ng pangako niya sa akin. Naramdaman ko talaga na mahal niya ako. Oo, hindi nga ganoon kayaman si Miguel. Pero kahit na hindi siya mayaman, ay hindi niya ako pinabayaan. Binibigyan niya ako ng pera kapag kailangan ko. At kahit kami na, pakiramdam ko ay parang nililigawan niya pa rin ako. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon, na sobrang swerte ng kahit sinong babae na magkakaroon ng boyfriend na katulad ni Miguel at sa mga panahong yon ay nasa akin ang swerte. Pagkatapos kong sagutin si Miguel, ay nag-live-in kami. Si Miguel ay umuupa siya ng maliit na studio-type apartment at aaminin ko kahit maliit lang yon. Malaking upgrade na yon kumpara sa bahay namin sa Tondo na butas-butas at baka matitibag na sa susunod na bagyo. Pero kahit na ganoon, naging masaya kami ni Miguel. Nagtulungan kami sa trabaho, siya bilang manager at ako bilang waitress. Akala ko ay yun na yung kapalaran ko habang buhay. Pero nagbago ang lahat. Noong tinawagan ako ng pinsan ko na taga-Tagalog Union, bihira lang kasi siyang pumunta ng Maynila. At noong dumating siya dito, ako agad ang naisip niyang tawagan. Sabi pa niya, ililibre daw niya ako. Basta samahan ko lamang siya. Kaya syempre game na game ako. Nagpaalam ako kay Miguel at pumayag naman siya na mag-night out kami ng pinsan ko. Pero nung gabi na yon, habang nag-iikot kami, ay naisipan ng pinsan ko na pumunta sa bar. Nag-inuman kami at sobrang enjoy kami. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magtsismisan tungkol sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpaalam ang pinsan ko na pupunta raw siya sa CR kasi naparami daw ang kain niya. Kaya naiwan akong mag-isa sa table namin. At noong umalis ang pinsan ko, ay doon ko na nakilala si Ray. Sa unang tingin pa lang, ay napansin ko agad na iba ang dating niya. Kumpara sa mga lalaking nakakasalamuha ko araw-araw, maayos ang pananamit niya. Kumpiyansa ang galaw at parang sanay sa buhay na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hindi ko pa alam noon, kay Love Story,
na ang simpleng pagkikitang yon ang magsisimula ng isang desisyon na tuluyan na namang magbabago sa direksyon ng buhay ko. Hello, miss. Umalis na ba yung kasama mo? Ha? Sino ka? I'm sorry. Ako nga pala si Rick. Actually, kanina pa kita pinagmamasdan at gustong kausapin. Pero hindi nga lang ako makatsyempo kasi nandito yung kasama mo kanina. Pinsan ko yon, pumunta lang ng CR yon pero babalik din yun dito maya-maya. Teka lang, sino ka ba? Ba't mo ko kinakausap? Anong kailangan mo sa akin? Miss, relax ka lang. Ang dami mo namang tanong. Sino ba naman ang hindi magtataka at mapapatanong? Bigla-bigla mo na lang ako kinakausap. Wow, mas maganda ka pala sa malapitan. Layuan mo nga ako, hindi kita type. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagagandaan ako sa'yo, tapos sobrang sexy mo pa. Tipo ko yung mga babaeng katulad mo. I'm sorry, pero may... Teka lang, ba't ba ako nag-i-explain sa'yo? Pag sinabi kong layuan mo ko. Ganun lang kasimple yun. Matuto kang tumanggap ng rejection. Ang pangit-pangit mo pero ang lakas ng loob mo ha. Diyan ka na nga. 20,000 pesos. Ha? 20,000 pesos para makasama kita ng isang buong gabi. Ano akala mo sa akin, pok-pok? Aanhin ko naman yung 20,000 mo. Sa itsura mo pa lang mukhang may nakakahawa ka ng sakit. Wala akong balak na mag-staycation sa ospital kaya maiwan na kita dyan, okay? Wala akong nakakahawang sakit. Miss, paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang maging sugar baby? Sugar ano? I see. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng sugar baby. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Bibigyan kita ng pera from time to time. Kumbaga parang allowance. As long as gagawin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo. Hindi lang 20,000 ang kaya kong ibigay sa'yo. Basta gawin mo lang lahat ng gusto ko. Teka lang. Kung sakasakali, ano naman yung ipapagawa mo sa akin? Anong kapalit? Sasamahan mo ako sa mga lakad ko at yun lang yun. No more, no less. Magpapasama ka sa mga lakad mo? Baka yayang hinahanap mo o di kaya caregiver. Hindi ganun yun. Pag sinabi kong lakad, I mean magda-date at magbabakasyon tayo paminsan-minsan. Kaya kitang dalhin kahit saan mo gusto. Cebu, Boracay, Siargao, Batanes, Palawan. Ikaw bahala. Pero mangyayari lang yun kung papayag kang maging sugar baby ko. Sandali nga lang, hindi ka ba nabibigla sa inaalok mo sa akin? Hindi ba parang sobra-sobra naman yata yan? Hindi ka naman mukhang mayaman. Niloloko mo lang yata ako eh. Tatapatin na kita, scam ba to? Hindi na ako nagtatrabaho. Tumatanggap na lang ako ng pera galing sa mga negosyo at pensyon ko. At kadalasan, nababagot ako sa bahay. Sa totoo lang, matagal ko na talagang balak maghanap ng sugar baby. And for the first time, nakahanap ako ng babaeng type ko. At ikaw yun. Kung ganon, sige na, pumapayag na ako. At sorry din sa mga nasabi ko kanina. Mabuti naman kung ganun. Pero may isa akong kondisyon. Ayoko nang may boyfriend. So sabihin mo na sa akin ang totoo habang maaga pa. May boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend. Sigurado ka? Promise, wala. Oo, aamin ako. May mga nanliligaw sa akin pero hindi ko sinasagot. Mabuti naman kung ganun. Dahil ang ayoko sa lahat yung may kasintahan. Gusto ko nasa akin lang ang lahat ng atensyon mo. Ayoko ng kahati. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, naiintindihan ko. Pero matanong din kita, may asawa ka na ba? Wala. Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi mo pa pala sinasabi sa akin pangalan mo. Ako si Olivia. Kasing ganda ng mukha mo yung pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Nga pala. Ayan. Nakasulat sa papel na yan ang number ko. I-save mo yan. Sige, ako na bahala. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano? Okay lang ba kung umalis ka na muna rito? Baka maabutan pa tayo ng pinsan ko eh. Sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Pero next time, ako na ang masusunod, ha? Oo na. Antayin mo na lang yung text ko mamaya. Parang awa mo na, umalis ka na muna. Doon ka na.
Pagkatapos naming maginuman, hinatid ko ang pinsan ko sa malit na kwartong inyufahan niya inilang araw. Medyo lasing na siya noong oras na yun, kaya ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Pinili ka ring hilihin sa pinsan ko ang pag-usap namin nilik, kasi ayaw kong makismis ito sa kamag namig. Lalo na tayo kong masama nila, na nakipagumalaman nila, na nakipag-ugnayan ako sa isang lalaking hindi hamak na mas matanda sa akin. Matiwala naman ako sa pinsan ko, pero mas mabuti na ang sigurabang walang isyo problema. Pagkatapos ko mahati ng pinsan ko, tinext ko agad si Rick at saka ko siya tinawagan. Sinundo niya ako at pimunta kami sa mahaling hotel. Tunay men ang ginasan niya manawagan. Pagtatapos noon, binigyan niya ako malaking halalaan perang pera. Alam ko, sinabi ko noon na matagal ko ng pangarap na magkaroon ng mayaman, lalaking magbibigay sa akin ang gumgabala na gusto ko. Pero hindi ko rin akalain na ganito palang pakiramdam. Mahirap para ang banda kasama sa isang walakan namang tunay na nakaramdaman na sinabasat para. Kasi sa to ng pagkakaton, nubibi ko na ang gabagana ang mabagutumang na nabagaramin at samal. Ang nakapagbadala na rin ako na malaking para sa mga kapatid at madulang ko habang unti-unti ko na rin nanpapayos ang bahay namin sa Tondo. Pero sobra akong nakonsansa dahil pinili kong itago ang lahatan os ito kay ni Gay. Mahal ko si Miguel, parokari, ko na pang maranyaking buhay at para na matagago ko ng binapanggarap. Kung pikwarid lang sana na isang taon na lamang sana, bidalatlik, nung kapanahong yon, baka hindi naikonya pa ng pam. Kay love story, unti suko rin nakita ang gulinirik. Na hindi ko napansin una, parang gusto niya na lahat ni pinapakawa ni sa akin ay nang susunod agad. At kapag hindi ko nagawa ang gusto niya, nagalit sa nagadat. At tapadi ka palombar o kung marabot siya sa pananangkit. Nasampaw man niya na ako ng 3 beses pero tinis ko iyon. Hindi ko naaring inisa pang pisikal na sakit dahil sa malaking halagang natatanggap ko sa kanya. Malang kalalam si Miguel na patuloy ko bring pinagsadji ang patiging kasintahan niya at ang giging sugar baby ko kay Rikiaga. Ang hirap pagating on sarili ko sa 2 tao. Si Miguel, mapare pa rin siya sa akin, kaya dati at abang tumatagal, mas lalo pa akong nahulo sa kanya. Wala kong problema kay Miguel. Talagang ramdam ko ang pagmamahal niya, pagamayan sa akin. Pero itong si Rick, siya yung lalong nagiging nakinakainis at nakasakal. Parang hindi ko na siya kayang bispatuhin dahil sa ugali niyang hindi ko na maipaliwanag. Mayamang mga ko, napakabilis naman niyang magalit. Sa tukulang Mek, hanggang ko po lang sa kanya ay ang ulay tubilya. Ang mukha niya panggit. Pati ang guralin niya panggit din. Pero sa habilang lahat ng iyo na pinagdisan ko pa rin siya dahil nagawa ko ang guragaga na gusto kong galina dahil sa pinangibig niya. May pagkataon din naran ako nagana na replyan si Rick, kaya hindi na rin nakapagtatakang nagalit siya sa akin. Pero asang araw, maaga ako namumuwi. Pag akong bumuwi, pagkatapos ang shift ko, abang si Miguel naman ay nagumedima. At nang makuha si Miguel sa hapag manawing, dagon ako sa nakita ko, pulong pasa ang mukha niya. Hindi ko kaya nilarawan ang takyod at yud na nararamdaman ko nung mga oras na ayaw nun. Nung baros na iyon, nung kalang na-realize kung gano'n nakalati ang problemang nagabara ko, nang ikuwento na sa rakin ni Miguel ang lahat. Kay love story, dung ko nalaman na isinyundan pala siya ni Rick at kinasap siya tangkol sa akin. Hindi ko man nalaman ang buong detalyin nangyari sa patanaan itsura ni Miguel. Para mantindihan ko kung karanan na Remiro, parang gamo ho anid yadon, parang gamo ko naong gabing iya. Parang gamo ho ang kong kurarigyon kasi sa
Unang pagkakataon nakita ko ng harapan na ang nadesisyon kong akala ko ay ako lang ang masasaktan ay umabot na rin pala sa taong pinakamamahal ko at doon ako tunakotuyang natakot. Hindi dahil baka mabunyag sikreto ko kundi dahil baka tulang ko mawala si Miguel. Nung panahong yong saka ko lang naisip na walang parangkayang tapatan ang kapayapaan at walang marangang buhay ang hilit sa pagmamahal, ang kikilig sa pagmamahal nung taong tuto sa iyo. Kasi ang parangay kabunuan matalang naubos. Pero ang kilit araw-araw kong panambasang at sa unang pagkakataon inamin ko sa sarili ko na mali ang landas na pinali ko na hindi pala sapat na umahanggang sa hirap kung kapalit naman nito ang konensensya mo, ang danggaliman na nito ang konensensya mo. Hindi ko pa imang kung pamano ko ay isa ng lahat. Hindi ko param noon kung tamano ko ay isa ng lahat. Hindi ko rin alam kung mapapatawa babago ni Miguel. Pero ay isang bagay ang naging malina sa akin nung gabing iyon. Hindi na pwedeng ituloy ito pa ang buwan na buhay na puro kasinungalingan. Dahil habang tumatab, mas laro lang akong nilo nito. At mas laro ko lang sinisida ang katangwalan na mga ibang ginawa, kundi ang mahalin awat kong nangamak. Babe! Diyos ko! Na paano yung mukha mo? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Olivia, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May iba ka pa bang kinakasama? Wala! Ano ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Inabangan ako ng lalaking nakakotse at pinabugbog niya ako sa tauhan niya. Pinagbantaan niya ako na layuan na raw kita dahil kung hindi, papatayin daw niya ako. Diyos ko! Magsalita ka, Olivia! May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin? Miguel, babe, I'm so sorry. Pero, Magsalita ka! babe, I'm sorry. May sugar daddy ako. Ano? Pero hindi ko lubos akalain na masasaktan ka niya. Babe, maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pinagtaksilan mo ako? Nagpakababa ka para lang makuha mo yung mga luhong matagal mo nang inaasam-asam? Grabe ka naman, Miguel. Ang sakit mo naman magsalita. Tapatin mo nga ako? Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita, Miguel. Kung ganun, paano mo nagawa sa akin to? Kulang pa ba yung sakripisyong binibigay ko sa'yo? Kulang pa ba yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Wala akong nilihim sa'yo simulat sa pool, Miguel. Matagal mo nang alam yung kagustuhan kong umasenso man lang sa buhay. Oo, alam ko! Alam na alam ko yan! Kaya nga ako nasasaktan eh! Kasi umasa ako na balang araw magiging sapatin sa'yo ang pagmamahal na binibigay ko. Ano ba bang kulang sa akin, Olivia, ha? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Wala! Alam kong mahal mo ko't nararamdaman ko yun. Pero sa tingin ko panahon na siguro para Para ano? maghiwalay tayo. Miguel, baka tuluyan ka na niya pag nalaman niya na hindi pa kita hinihiwalayan. Ano? Hindi. Olivia, babe, wag mo akong hiwalayan, please lang. Makinig ka sa akin, ha? Puputulin mo na ang ugnayan mo sa lalaking yun at magpapakalayo na tayo. Yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Cebu, pwede niya tayong tulungan. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Pero Miguel... Ano, Olivia? Bakit hindi ka makasagot, ha? Miguel, ayoko na bumalik sa buhay na sobrang salat. Ayoko na bumalik sa buhay kung saan kailangan ko pang mga lakal para lang mabili ko lahat ng mga pangangailangan ko. Olivia, matagal ka nang nakatakas sa ganong klaseng buhay. Matagal nang tapos yon. May maayos ka na trabaho ngayon at nandito na ako para tulungan ka. At isa pa, hindi naman kita pinahihirapan ah. Pero kulang, Miguel. Kulang na kulang eh. Sa tingin mo ba, sapat na yung sinasahod mo bilang manager ng restaurant at yung sinasahod ko bilang waitress? Miguel, kahit pagsama-samahin pa natin yung sinasahod natin, hindi nun matutumbasan ang pera na binibigay sa akin ni Rick. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hiwalayan mo na ang lalaking yun. Kung nagawa niya ako ipabugbog,
Hindi malayong gawin niya rin to sa'yo. Olivia, aanhin mo naman yung pera niya. Kung araw-araw naman nanganganib yung buhay mo sa mga kamay ng hayop na yon. Sa totoo lang, mas pipiliin ko na lang na mamatay ako sa mga kamay niya kaysa mamatay ako sa gutom. Olivia naman! Kayang-kaya kitang buhayin! At ilang beses ko na yan napatunayan sa'yo, di ba? Oo nga, tama ka. Pero paano yung pamilya ko, ha? Kaya mo bang buhayin ang mga kapatid ko? Sa akin sila umaasa, Miguel. Bala ko na i-enroll sila sa susunod na pasukan dahil gusto ko na makapagtapos sila sa pag-aaral. Ayoko na matulad sila sa akin na hindi man lang nakapagtapos ng high school at mangyayari lang yun kung patuloy kong pakikisamahan si Rick. Di tutulungan kita. Magtutulungan tayo, Olivia. Pero pakiusap lang. Hiwalayan mo na ang demonyong yon. Paano mo ko matutulungan, Miguel? Yung sahod mo nga binabudget mo pa kasi natatakot ka na baka maubos agad. Aasenso rin tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagpapakapagod naman ako sa trabaho para mas lalong lumago ang savings natin Pero baka uugod-ugod na tayo sa panahong lumago yung savings mo. Mahal kita. Pero ayoko na ng ganitong klaseng buhay, Miguel. Olivia, kung nagbabala ka na hiwalayan ako, please wag. Maawa ka naman sa akin. Gagawin ko ang lahat. Wag mo lang akong hiwalayan. Parang awa mo na. Kahit sobra akong nasaktan sa ginawa mo, hindi pa rin kita kayang iwan. Mahal na mahal kita, Olivia. Pagkatapos ng sabihin ni Miguel ang lahat, hindi ko na saya nasagot agad. Dari-dari akong lumabas, patawagan si Rikin. Doon ko nakumpirma ang lahat. Nalamang ko na punong kubalong ko ang lahat. Nalamang ko na pumunga pa ng wait, si Ricky sa to hindi ko siya nare-reply agad. Kaya na nagamsa na ko nagatabahaw. At doon na rin niya nalaman na si Miguel ang boyfriend ko at pareho kaming restaurant na pinata sa babuhan. Hindi sinabi ni Rick kung pamanan nalaman pero malakas ang kutob ka na sa Facebook niya na kuhanam gain kutob ka na sa Facebook niya ako hanggo na kimbor masingyanan. Kininirabutan ako sa magandang gari. Dahil hindi ko akalang gabot si Rick sa puntong halos mapatay na niya si Miguel kay love story. Sa totoo lang, sobra akong nag-guilty sa lahatan ng guilty. Amahil kabikani kayang biday nay, mahal ko pa rin sa Miguel, pero hindi ko kayang bitawan ang marang diwayay ibinibigay sa ikin ni Ricky. Sa ikabilawan lahat, ipinagkatuloy pa rin namin ni Miguel ang relasyon namin. At kitang-kita ko sa mga mata at kilos na yan na mahal na tapiawan ako. Pero ramdam ko rin kung gala na siya kalungkot. At kung gahana siya madismaya sa isang kong ibigat syolong ko kay Ricken. Bumili siya ng mga depan self-defense para sa aming darawa tulad ng pepper spray at tasa. Kitang-kita ko kung galano siya ka-traumatized. At saan ga banong iyon, hindi ko matanggap na iyaon, hindi ko matanggap daw, kandektong ganitong darayik sa magarawan sa nangagyesyon ko. Sa itaku ka na balikan ni Rick si Miguel, nagsinungalin ako. Sinabi ko kay Rick na hindi na ako makikipagita kay Miguel, at mukhang naniwala naman siya. Para makabawi ako kay Miguel, bininghang kami. Bagay na sa tingin ko ay makapagpasaya sa kanya kahit panano. Pero hindi niya tinanggapan niya yon. Siguro dahil alam niya na, pero ilikan, pinambili ko ron. Patuloy pa rin niya kang kinukumensi na sumama sa kanya sa kambun. Pato makabad simula kaming muli. At para pareho naming makalimutan ng lahat ay nangyari. Paron nakaling nangagasa pagkunta sa Cebu. Kasi kahit mahal ko si Miguel, naibigan naman ni Rick sa akin ang lahating gusto ko dito sa Manila. At hindi ko alam noon na may isa palang mangigayaring masilap at masakit pa kaysa sa lahating ito. Ang nanggadesisyon ko ay magduro pa ay mas malalim na sugat sa puso at buhay ko. At hindi ko pa noon alam kung paano ko harapin ang mapagsubok na darating sa akin kay Lela Story. Olivia, babe, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ng hayop na Rick na yon?
Sabihin mo lang sa akin at hindi na ako magdadalawang isip na sugurin siya. Oo, aaminin ko na takot ako sa kanya kasi mayaman siya at pwedeng-pwede niya ako ipatumba kung gugustuhin niya. Pero hindi na ngayon. Kaya ko gawin ang lahat para sa'yo, babe. Hindi na ako magpapasindak sa kanya. Hindi. Hindi ganun yun. Kung ganon, ba't ka umiiyak ha? Tingnan mo tong pregnancy test. Buntis ako. Teka lang, paano naman mangyayari yun eh? Palagi naman tayong gumagamit ng proteksyon. Olivia, hindi. Hindi! Hindi! Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan! Miguel, babe. I'm sorry. Pero kasalanan to ni Rick eh. Nagagalit siya at sinasaktan niya ako kapag hindi ko sinusunod yung gusto niya tuwing nagtatalik kami sa kama. Olivia naman! I'm sorry. I'm so sorry. Babe, makinig ka sa akin. Itutuloy na natin to. Pupunta na tayo ng Cebu sa Makalawa. Doon na tayo magsisimula ng bagong buhay kasama ang batang yan. Ako ang tatayong ama niya, naintindihan mo? Hindi ako makakapahayag na lumaki ang batang yan sa piling ng tatay niyang hayop. Kinausap ko na ang kapatid ko at handa siyang tumulong para makapagsimula tayo ulit. Miguel, anong alam natin sa pagpapalaki ng bata? Hindi natin kakayanin to. Paano natin bubuhayin ang batang to? Malulubog lang tayo sa utang. So ano gusto mong gawin? Ipaako sa Rick na yon ang batang yan? May kaya si Rick. Kayang-kaya niyang buhayin ang batang to. At isa pa, kahargo at responsibilidad niya rin ang batang to. Mabibigyan niya ang anak ko ng buhay na kahit kailan, hindi natin mabibigay sa kanya. Teka lang, bakit nararamdaman ko na parang gusto mo nang sumama sa lalaking yon, ha? Miguel, kung hindi lang dahil sa batang to, hindi kita iiwan eh. Olivia, hindi. Huwag mong gawin sa akin to. Babe, ilang beses ko ba ipapaalala sa'yo na hiwalayin mo na ang lalaking yon? Hindi mo ba nakikita na unti-unti niya nang sinisira ang buhay mo? Hindi ka nga namumulubi pero hawak ka naman sa leeg ng lalaking yon. Napapaigot ka na niya sa mga palad niya. Gagawin ko lahat para sa anak ko, Miguel. Ayokong lumaki ang anak ko sa hirap. Pero babe, sasaktan ka lang ng lalaking yon. Matagal ko nang tinitiis ang pakikipagkita mo sa lalaking yun dahil mahal na mahal kita. Pero hindi naman pwede na habang buhay tayo ganito. Na habang buhay ka magpapakaalila sa hayop na yon. Magkaroon ka man lang sana ng konting respeto para sa sarili mo, Olivia. Alam ko kung anong ginagawa ko, hindi ako tanga. Alam ko kung anong nakukuha ko kay Rick, okay? Ano? Pera! Magandang buhay para sa pamilya ko at respeto ng mga tao na dati akong tinatapak-tapakan dahil walang-wala kami. Respeto? Oo, Miguel. Respeto. Respeto sa'yo? O sa pera mo? Alam mo, Miguel, kung ikaw gusto mo maging mahirap habang buhay, gawin mo. Magiging masaya pa ako para sa'yo at hindi kita pipigilan. Pero eto lang ang ipapaalala ko sa'yo, ha. Wala kang karapatang husgahan ako kung gusto kong yumaman. Oo, Olivia. Hindi nga ako kasing yaman ni Rick. Pero kahit kailan, hindi ko ibebenta ang pagkatao ko. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung anong problema mo? Hindi mo na alam ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Dahil puro pera na lang ang nasa utak mo. Tapatin mo nga ako, Olivia. Totoong masaya ka ba talaga, ha? Oo, masaya ako. Mayaman na ako. Nabibili ko na lahat ng gusto ko. Pero hindi nabibili ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na patuloy mong binabaliwala dahil lang sa ambisyon mo na magkaroon ng limpak-limpak na pera. Sino bang may sabi sa'yo na gusto ko ng pagmamahal? Buwisit na buhay to. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa'yo, Olivia. Kailan pa ba ako magiging sapat sa'yo, ha? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Hindi ko na alam. Ewan ko. Naguguluhan na ako. Pwes ako alam ko. Dahil mahal na mahal kita. Olivia, babe. Sumama ka na sa akin papuntang Cebu. Please lang. Nagmamakaawa ko sa'yo. Gawin mo to para sa akin. Para sa sarili mo. At para sa magiging anak natin. Handa akong ituring ang batang yan na parang anak ko na rin. Basta sumama ka na lang sa akin, please. Miguel, kung hindi ako lalayo, patuloy lang kitang mamahalin. At alam ko na masasaktan lang ako, masasaktan lang tayo. Kasi wala sa'yo yung buhay na gusto kong makamit eh. Olivia. Wala nang patutunguhan to. Tigilan na natin to, Miguel. Aalis na kami ng anak ko bukas ng umaga. Buo na ang desisyon ko.
at wala ka nang magagawa doon. Kay love story aminin ko po na sobra. Akong nasatan sa naging desisyon ko na hiwalaan si Miguel. At kadit na mahal si siya, sa palagay law ko ang dahilan kung bakit natis ko at nagawa ko pa rin siya niwalan. Ay dahil sa tarman ko pa namin siyang, ay dahil sa trauman kahirapan. Yung trauma na mula papakabata, sobrang kapos kami at hirap sa buhay. Ay yung trauma na kapag wala kang pera nilalait ka at tinatapak ang kanay kamaga, palitulit. Yung trauma na palagi mong ipinagabinagatarasan na sana ay hindi ka matulog ng gutom at sana ay may makain ka kahit paano. Ay yung trauma na hindi ka nandidire sa tahiliyom na ang nakasanayan mong kainin. Minahal ko si Miguel pero hindi ako nakata sa buhay ko bilang waitress, sa buhay ko mahwes. Hindi naging sapa ang pagmamahal niya para makuntantawa ko sa kalagayan ko noon. Siguro, kung nayan kasing yaman lang ni Miguel si Rick, hindi ko nasirak kinagawang hiwalayan. Pero wala hindi sabat ang kinikita ni Miguel bilang manager ng isang restoran para umigyan ay kanagong maginawang buhay. Arako naman, pagod na sa pading silbidora dahil pa nakasama ako kay Miguel pabuntang Cebu, pakiramdam ko garon pa rin ang managayari takakaryandanin ko paring ang badaro para lamang matustyusan ang karawaraw namin pangaliangdan namin ako ng gadiyaon na mawanan nagaro. Siguro po nung gabing iniwalaan ko siya sobra akong nataranta nang malamang kong buntis ako. Sobrang daming tamong ang mabagabaga sa isip ko nung kababagabaga sa isip ko nung kamamayong yan. Palit-palit na umiko sa isip ko kung paano ako mipiyan ng magandang wiyan magiging nandig aning gagandalikay. Ang nasa isip ko lang noon, pahala na kung saktatan man ako ni Rick. Basta maging mahayos lang ang buhay ng ako. Ayokong ipalakang bataw at mas lahong ayokong mabuhay at mas lahong ayokong mabuhay. Siya naranasan ang hirap na naranasan ang hirap na naranasan ko. Ayoko siyang lumaking salat sa buhay. Iyan po ang naging dahilan kung bakit nagawa kong iwan si Miguel. Nung madaling araw, tahimik akong lumabas, manggabatman ni Miguel, dala ang isang malaking maleta at tinawagan isibik ko si Riddick. Sinabi sa akin ni Rick na may kondo siya sa Taguig at doon ko siya hintayin na. Nang namuras na iyon, hindi na ako nadalawang isip pa. Nadlahuwag ko na parang bula sa buhay ni Miguel. Pinanindigan ko ang desisan kong tuluyan na nasiyang yon, iwanan at sumama kay Rikailam kung gano'ng ang giging kinabukasan ko. Nung dirisang nabgari, ang guyarawal ka mo na nawang giging kinabukasan ko. Nung dirisan bagay kang gugay, kagawin ko ang lahat para sa maging anak ko, Kyle. La story. Pinatuay ako ni Rick sa akong niya sa talig. Doon ko isinabi sa kanya na buntis ako lang nang ko na mausiyos, na uda, na matutuluyan. Nakita ko sa mga ni Rick kung gaano siya kasaya sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko maiwas ang mapansin na parang nasan nawala kin bigat ang nawala sa kanya. Akala ko ay imaginality siya dahil buntis ako pero hindi at mas lalo pa nakasiyang natuwa. Nang mapanahon yan, hindi ako nagsisi sa desisyong kanya ng si Migulao. Nang timang mambikan likang lansa. Ako alako sa piling ni Rick. Matiyak yung buhay na gusto ko para sa anak. Pero hindi hiyo pa alam noon nang kabalit ang desisyong iyon mas mabigat pa sa lahating hirap na tinakasan ko.
Mabuti na lang talaga at pinaalam mo kaagad sa akin na buntis ka. Oo. At alam ko rin naman na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan tong batang to eh. Exactly. Kaya tama lang ang desisyon mo na lapitan ako. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na mabubuo tong bata na to. Pero wala na akong magagawa kaya sana tulungan mo ko. Hindi ko kaya palakihin ng batang to na mag-isa. Makakaasa ka, Olivia. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat naman. Huwag ka na masyadong mag-alala. Makakasama sa'yo yan. Pero sandali lang, Rick. Paano nang magiging setup natin ngayon? Siyempre iba na ngayon kasi magkakaroon na tayo ng baby, 'di ba? Huwag kang mag-alala, Olivia. Pananagutan kita at ang batang yan. Aalagaan kita hanggang sa mga anak ka. Dito na kayo ni baby titira sa kondo. Solong-solo nyo na ang kondo na to. Ha? Kami? Bakit ikaw? Hindi ka ba titira dito kasama namin? Yung mga negosyo ko kasi paminsan-minsan. Alam mo naman, kailangan asikasuhin. Kaya huwag ka na magtaka kung may mga panahon na madaling araw na ako makakauwi dito. O di kaya may mga araw na hindi na ako matutulog dito. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang nandito ka palagi para maasikaso natin pareho si baby eh. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman siguro na sa negosyo ko nang gagaling ang limpak-limpak na pera na binibigay ko sa'yo, di ba? Paano na tayo kung babaliwalain ko ang mga negosyo ko? Yung pension mo, hindi pa ba sapat yun? Ano ka ba? Barya lang yung pension ko kumpara sa mga kinikita ko sa mga negosyo ko. Sige, ikaw nang bahala. Basta yung sustento ko ha. Ako na bahala doon. Sa katunayan yan, mas lalakihan ko pa ang binibigay kong pera sa'yo dahil buntis ka. Hindi ka pwedeng ma-stress. At gusto ko na nabibili mo lahat ng mga gusto mo para sa magiging baby natin. At syempre, para na rin sa sarili mo. The best ka talaga. Pero sandali lang. Sigurado ka ba na hindi na kayo nagkikita ng Miguel na yon? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Naninigurado lang. Kasi sa susunod na makita ko pa yung lalaki na yan na aaligid-aligid sa'yo, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan yun. Sinasabi ko sa'yo. Ano ka ba naman, Rick? Matagal na kaming tapos ni Miguel. Simula nung ipabugbog mo siya, hindi ko na siya nilapitan at agad-agad na ako nakipaghiwalay sa kanya. Siguraduhin mo lang, Olivia. Kasi kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka, tatamaan ka sa akin. Ito naman sobrang seloso. Promise, kahit tingnan mo pa tong cellphone ko, wala kang makikita na kahit ano tungkol kay Miguel kasi matagal na kaming wala. Mabuti naman kung ganun. Ay, wag na nga natin pag-usapan yun. Nandito na ako, 'di ba? Sayong-sayo na ako. Tulad ng matagal mo nang gusto. Teka lang, saan ka nga pala tumutuloy nung naghiwalay kayo ng Miguel na yon? Pinapangako ko sa'yo, Olivia. Tatamaan kayo pareho ng lalaking yun sa akin kapag nalaman ko na niloloko mo lang ako. Ano ka ba? Oo sige, aaminin ko. Kay Miguel ako tumitira nung kami pa. Pero nung naghiwalay na kami, doon na ako sa pinsan ko sa Novaliches nakikitira. Siguraduhin mo lang na totoo yung mga sinasabi mo. Dahil ang ayoko sa lahat, yung pinaglalaruan ako. Payakap nga. Eto naman sobrang seloso. Pinapangako at sinisiguro ko sa'yo na hindi na kita bibigyan ng rason para magselos pa. Sige na, okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Nga pala. Oh, etong allowance mo. 40,000? Para saan to? Kung dati, once or twice a week lang kita binibigyan ng pera, pues ngayon masanay ka na araw-araw na kitang bibigyan ng pera. Iba na ang sitwasyon ngayon. May anak na tayo at gaya nga ng sinabi ko, ayokong nasistress ka. Ibang klase ka talaga. Amazing. Walang makakatalo. Ano kayang gagawin ko dito? Ay, alam ko na. Mamimili ako ng mga gamit ng bata. Crib, baby bottles, lampin, lahat-lahat na. Sumama ka na kaya sa akin? Nako, ikaw na lang. May kailangan pa akong asikasuhin bukas. Ay, ano ba yan? Bukas ka agad? Ipagpaliban mo na muna yan. Sige na naman Sumahan mo naman ako. Ang kulit mo naman! Sinabi ng busy ako eh. Sige na, huwag ka na makulit. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Sa susunod kasi, huwag ka na makulit.
Sige, ganito na lang. Babawi ako sa'yo. Pupunta tayo ng Baguio this weekend. Okay ba yon? Natuloy kami sa Baguio noong weekend na yung Kylie Love Story. Ito na yun, ito na mismo. Ang buhay na matagal ko nang pinapangyara. Yung buhay na kaya kong bilin ang lahatan niya hangga kitang makamaka. Ay yung gonda hatan na hatang makita makamatay noon. Iyong wala akong ay bang inintindi kundi ang mag-enjoy at mag-explore. Pero kahit nagkuha ko na ang buhay na gusto ko, bakit ganun? Bakit parang mekulan pa rin? Sa tulangga dapat ay masaya ako dahil hindi ko na kailang magala tungkol sa pagantis ko. Kasi sa bakas, mabigay ko na sana sa anak ko ang lahat ng gusto at panggiyangan niya. Pero sa kabilang lahat ang ito, perang may isang malaking bagay, pinangkilang kasaya, sa giro na tayo mag-ibang kageba ang bakitunggo sa akin ni Miguel kumpara kay Rika ang bakitunggo sa akin ni Miguel kumpara kay Rikitunggo sa akin ni Miguel. Noon nagtatrabaho pa ako bilang waitress palagi ako minasikaso ni Miguel. Siya pa ang nagluduro, ang almusal namin na. At siya rin ang nagluduro, ang almusal namin na. At siya rin ang naglilinis kumapake para hindi na ako mapagod. Samantalang si Risk, palaging wala sa undo at ang ginagawa lang niya ay ang magbigay ka ang wimbagay. Ang wimbagay ang nagawa lang niya ay ang magbigay sa ikin migawa. Sa todo lang nagsimula na akong makaramdam ang bagabagot. Wala akong ibang makausap sa kondo kundi ang sarili ko, kundi ang lamang akong nanonood ng TV o nagsisespon. Pero nung makamanyon iyan, okay na rin sa rilon. Pero nung makapanahong iyan, okay na rin sa akin na wala si Rick sa kondo. Kasi sabi niya, inaisikaso niya ang nananegosyo niya, kang wala na haman ang maganagosyong iyon. Hindi rin ako mabibigan, malalaking halagahan para kupigan. Ang malaking halalaga pa, kaya okay na landing sa akin. Hanggang nandadadji alaga natulog sa kando, manapansin akong mumiya. Cellphone pala niya iyon na. At sunod tamating hanggang text message. Hindi ko alam ang password na cellphone ni Shika. Puro sa lock screen malin na kong kakita ang matchap mon siya mula sa isang numero. Palit ulit nitong tanatanong gaabong gainga. Ungakit siya nag-resablikay. Hindi siya nag-reply. Apang binabasa ko iyon, unti-unti akong nabigla at naguluhan. Para bang mamabigat na tumama sa dibdib ko, ang pakiramdam ko bigla akong napuno na mulo na samang loob at galit. Sa sobrang pagubigla ko, hindi ko napidyalan ang sarili ko at hindi ko na pinagbabukas pa ang confrontain sa atong korton. Ninapitan ko sa nang diretsahan. Kahit may takot at panggama ako na baka saktawin kong pagkukumpronta sa kanya, kay alamin kong pag-kumpronta sa kanya kay love story. Rick! Walang hiya ka, gumising ka! Ano to ha? Bumangon ka dyan! Sagutin mo ako! Ano to? Olivia, Sino ano to? ba? Sagot! Natutulog yung tao eh. Sagutin mo ako! Sino to naghahanap sa'yo? Ba't tinatanong nito kung kailan ka uuwi? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Ang kapal na mukha mo para magmaang-maangan! Hayop ka! Hoy, ba't mo binato ang cellphone ko, ha? Kung sa'yo ko kaya ibato yan nang matigil ka. Diyos ko, kaya pala palagi kang wala dito sa kondo. Hindi negosyong inaatupag mo, kundi ang paghahanap mo ng sugar baby. Hindi ka na nagbago. Ilan na ba kaming sugar baby mo, ha? 3, 5, 8? Huwag kang gumawa ng kwento. Wala akong sugar baby. Anong wala? Kitang-kita ko sa cellphone mo lahat ng kailangan kong malaman, Rick. Oo, siguro nga wala akong karapatan na magalit na ganito kasi bayaran mo lang naman ako simulat sa pool pa lang, di ba? Pero iba ng sitwasyon ngayon. May anak na tayo at pinangako mo sa akin na ibibigay mo sa amin ang buong pagmamahal at atensyon mo. Sinungaling ka! Taksil! Sobrang kati mo nga naman talaga. Matandang hukluban. Laitin mo pa ako ng isang beses. Sisiguraduhin ko na sa kalsada ka na pupulutin. Hayop ka!
Sana hindi na ako nagpabuntis sa'yo. Manahimik ka! Tumigil ka na sa kakadada mo! Buisit ka, salot. Wala ka na talagang pag-asa magbagong matanda ka. Ang kati-kati mo. Tumahimik ka na! Asawa ko yung nakita mo nagte-text sa akin. Anong sinabi mo? Wala sana akong balak sabihin to sa'yo ngayon pero wala na akong magagawa kasi nagwawala ka na. Anong kailangan ko malaman, Rick? Sabihin mo sa akin. Ano? Matagal nang baog ang asawa ko at pareho kaming naghahanap ng anak. Ano ibig mo sabihin? Sinadya ko talaga na buntisin ka noon dahil matagal ko ng plano na kunin niyang bata sa'yo pagkapanganak mo. Hindi. Ayoko. Ayoko! Hindi mo makukuha sa akin ang bata. Hayop ka! Niloko mo ako! Pinlano mong lahat ng to! Wala kang kasing sama! Hoy Olivia, pareho lang tayo. Ginamit mo lang rin ako dahil sa pera ko. Wala tayong pinagkaiba. Wala akong pakialam! Hindi mo makukuha sa akin ang bata! At saan mo palalaki ng batang yan ha? Sa squatters kasama ng mga iba pang pulube. Anong ipapakain mo dyan? Asin at toyo? Ikaw na mismo nagsabi sa akin noon na hindi mo kayang palakihin ang bata na yan ng mag-isa, di ba? So anong gusto mo mangyari? Lumaki ang anak ko na ibang babae kinikilala niyang nanay? Asawa ko naman ang kikilalanin niyang nanay eh. Hindi ko pa sana sasabihin sa'yo to eh. Pero andito na to, kaya dediretsoy na kita. Willing akong magbayad ng malaking halaga. Basta ipaampon mo lang sa akin ang bata pagkapanganak mo. Ano? Hindi ako makakapayag. Alam ba ng asawa mo tong mga pinagagagawa mo, ha? Wala siyang alam at hindi niya na kailangang malaman pa. Paano kung sabihin ko sa asawa mo tungkol sa atin, ha? Ang kapal na mukha mo para lokohin ako ng ganito? Sige, gawin mo. Pag nalaman ng asawa ko ang tungkol sa atin, masisira ka rin. Ibubunyag ko sa lahat na ikaw ang naging kabit ko. At kapag nagdemanda siya, madadamay ka. Kung gusto mong sirain niyang buhay mo, sige, gawin mo. Magsumbong ka. Ang kapal ng mukha mo para magalit nung natuklasan mo yung tungkol sa amin ni Miguel. Sinabi mo sa akin noon na wala kang asawa. 500,000. Ano? Ipaubaya mo na yung anak mo sa amin ng asawa ko pagkapanganak mo. At bibigyan kita ng kalahating milyon. Hindi. Ang kapal ng mukha mo. Ayoko. Manigas kang hayop ka. Kaya ko pang dagdagan yan kung gusto mo. Ako ang tunay na ama ng batang yan. At handa ako magbayad ng malaking halaga para mapasamin siya. Alam mo, awang-awa ako. Hindi sa'yo kundi sa asawa mo. Hindi niya alam na may asawa siyang manloloko at maduming maglaro kasing dumi ng pagmumukha mo. Ang totoo niyan, matagal na ako nandidiri sa'yo eh. Duming-dumi ako sa sarili ko tuwing hinahalikan mo ko. Pinakisamahan lang kita ng dahil sa pera mo. Eh di inamin mo rin. Inamin mo rin na wala tayong pinagkaiba. Kaya sige na, pumayag ka na. Ibigay mo na sa akin yung batang yan pagkapanganak mo. Manigas ka! Wag na wag mo akong susundan. Maghanap ka ng ibang lolokohin mo. Nagmo ka lang akong matabang nung gabing iyon kay Love Story. Parumang tutunian, sobra akong natakot kay dalidaryo kong umalisa. Malakas din ang group karunon kasi alam kong hindi makapag-isandala sili. Maraming tao sa kondo niya nen. At kung gustuhin ko, pituin ako siyang ipakalagat sa mga god sa ibaba. Kung may gawin man siyang masama sa akin kay Love Story, pagkapusong marawan yan, hindi na ako nagabad ng garik. Painakon ko ang SIM card ko at bumili ako nagaratan ng garik. Tainakon ko ang SIM card ko, gang sinabi ko. Hindi ko inyasahan na magkakaroon ako ng ayakilik. Pero habang unti-unti ko ang nararamdaman, ang batang nasa tiyan ko, unti-unti na rin siyang napamahal sa akin. Kaya naman, sobrang gulat agad ko na marapamang kong marasawari-karik at may balat pa siyang kunin sa kuninan mata pagkatapos ko ito ang may silang. Mabuti na lamang at natuklasan ko ang lihim ni Ricky. Kasi kung hindi, baka kung ano pa nangyari sa akin at sayan ako, hindi ko kakayaning malaysay na ko. Pamaili ka hamin sa tondo, sabahan namin sa tondo. At mabuti na lamang talara na hindi ko sinabi kay Rick ang kongkol sa bahay namin noon. Kasi kung hindi, baka nasundan niya ako ron.
Nagulot sina mama, papa at akong kapatid ko nung sinabi kong kuntis ako. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng tinagalan ko at sobra silang nawa sa akin pero tinanggap pa rin nila ako. Na gayon nagtatrabaho na ako bilang cashier sa isang mali na grocery store na malapit lang sa bahay namin. Pinag-aralan ko namin kapatid ko, dalawa sa kanila ay nasa high school na at iyang dalawang naman ay senior high school na. Opo ay aminin ko na naging mahirap ang lahat. Pero mabuti na lang at mabait ang boss ko dahil pinapahiram niya ako niya pinam. Pipaminsan-minsan. Sa nanay naman po ay tumisina sa patitin na ang patpag at sawa ang Diyos. Mamamalit na sinalalang-alamat din kami at pinatutulunggang na lang naman ang maming ang pamarada tuition fee ng kapatid ko. Sobrang kutunan na kanay sa nga nagmana sa tatay niya. Tinitulong man din po ako ni na mama at papa sa papapalaki sa kanya. Kahit wala na sa akin ang bahay na puno lumuluho, di hamak na masaya at mas may peace of mind na manahon na gayon. Nalamang ko rin sa isang news article na nahulong banyosak isang kutsi sa isang networking scam at nahulong. Napasipendat rin po ako na baka iyong permibigay ninikay niya sa aking noon ay hindi galing sa negosyo kundi galing sa networking scam. Pero wala na akong balak, alamin pate, dahil ayoko ng maging bata ang buhay ni Ricorican Badging. Akibakalaw sa kanya anggap ko. Tungkol naman po kay Miguel, naisipan ko siyang istok sa Facebook at nalaman ko na nasa Cebu na siyan gayon at napakasal na siya sa girlfriend niya nung nakarang taon. Maya karang taon, naiyak ako ng sabra nung nalamang ko yan. Ang nakandesisyon ko nalaman ay block siya sa Facebook. Kasi punong ko ang kuhang hinayang at pagsisisi tuwing nakika ko si sasasapang ko. San gayon nababalak na ako hakong mag-enroll at maging working student sa suman na pasukan. Susubang ko ko'y matapasukan na po in high school dahil na pagumahalaga ang garikasin nun. Upang magkaroon na agandang buhay na hindi umaasa sa iba. Marami po akong pinakisihan sa naging na desisyon ko hanggang ngayon. Nang di patuloy ko pa rin labanan ang kapadubok at magsisumika pa sa magandang dinabukasan. Namin ang ako alang di paro at miss ko limong magkapasalamat sa patibigay ninyo sa akin ang oportunidad na may bahagi sa inyo. Ang gwentong buhay ko at patuloy ninyo pa sana akong mating. Number 1 sa bodo, maraming salamat sa inyo kay Lord Soli. At sa inyong forever. Kapusunas Kabarangge.